Luna, you don't have to shout. That is so unladylike. Anang tiyahin. Have you forgotten to behave properly? Humaba ang uso niya sa narinig. He started it. Napakayabang niya. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. Ani ang napabuga ng hininga. Now I know why he has the guts to be so. Still, it's not a reason to be impolite. Piniikot niya ang mata sabay bulong. Whatever. Pinilit niyang pakalmahin ang tinig bago magsalita pero hindi niya nagawa. I don't like him, tita. He was not even nice to me. Why should I be nice to him? Desperadong sambit niya. Tinig niyang humugot ng malalim na hininga ang tita niya. Alam niyang napupuno na ito sa tantrums niya. But what more can she do? She's really mad. And she can never be polite with people she's mad at. Never. Napubuga siya ng hangin. I just can't believe this. Who is he? How in the world did he get my inheritance? I was surprised to Iha. It's a good thing you are here. And that maybe is part of the reason why your dad sent you here. You can ask Marcos. Tumigas sa mukha ng dalaga. I'd rather not know. Is that poor creature his cousin or a long-lost relative? No. Iniisip pa lang niya na pareho sila ng angkan. Naririndi na siya. She has never met someone as arrogant as him. Why don't we go home, tita? I hate this place. Maktol niya. You knew what brought you here, Luna. Kung ako ikaw, magpapakabait ako. Baka sakaling magbago pa ang isip ng daddy mo. I don't belong here. Aniyang bumalot ang lungkot sa puso. It's pretty obvious that Lola doesn't want me here. Dahil tingin niya ako ang dahilan ng pagkawala ng anak niya. But Dad doesn't want me home either. Dahil ako ang dahilan ng pagkawala ng asawa niya. Luna? Tuluyan ang pumatak ang luha niya. Come on, tita. Hindi ako inosente. Am I really that bad? That Dad punished me this way? Or was he just waiting for the time to dispose me? Lumambot ang ekspresyon ng tiyahin at kinabig siya para isandal sa balikat nito. It's not what you think it is. Oh, is there more than what I think of? Yes, I believe there is. Napabuntong hininga ang tiyahin niya. Take this consequence and learn from it. One day, you'll be grateful that your dad did this for you. Umigkas ang kilay niya. Be grateful for what? For this ugly place? For the indifferent people? Para sa makalumang style? Am I to be grateful of these things I hate? Yes, one day. Sagot ng tiyahin. So how about you change your clothes so we can start dinner together? With that, Marcos? Aniyang umangat ang kilay. Luna? Nagbabanta ang tono ng tita niya. Marcos is a nice young man. Be kind to him and be grateful he allowed us to stay here. Natigilan siya. Fine. Paghuway padabog na umakyat patungo sa kwarto. Why does everyone makes her feel she's mean? Be kind? Para sa lalaking may sariling mundo? Oh my God! Sinadya niyang magpahuli ng kalahating oras nang sumapit ang hapunan. Gusto niyang pagbaba niya, tapos na silang kumain. Hindi pa rin humuhupa ang inis niya. Kaya pala malakas ang loob ng mayabang na yon na sagot-sagutin siya dahil tagapagmana ito ng abuela. Umasim kaagad ang mukha niya nang maisip na baka pamilya nga niyang binata. She just can't accept that. Kainis. Saad niya sa sarili. What took you so long? Wika ng tita niya. Nadismaya siya nang makitang hindi pa kumakain ng mga ito. I took a bath. Pabaliwal ang sagot niya at umupo na. Hindi malang tinapunan ng tingin ng binatang nasa harapan. They don't have a shower. Aniyang tila hindi makapaniwala. I'm not used to using that thing. Aniyang inaapu habang salita. Yeah, a dipper. Dagdag niya sabay ismed nang makitang nakamasid ang binata sa kanya. Malinis ang t-shirt na suot nito at ayaw man niyang aminin, talagang malakas ang dating ng lalaki. Akmang aabot na siya ng pagkain ng magsalita ang binata. Magdasal muna tayo. Pasimple niyang iwinasiwas ang kamay na tila nagbubugaw ng langaw. No, hindi siya papayag na ipahiya siya ulit. Yumuko siya at pinakinggan ang boses nito na nagpapasalamat sa pagkaing pagsasaluhan nila. Nang umangat ang tingin niya, nakikita niyang nakatingin ang binata sa kanya. His eyes are teasing her. Pinilit niyang huwag pansinin ang kaba ng puso niya at lihim siyang napaismed. No matter what happens, she's blind, deaf and mute. Tahimik siyang sumubo ng pagkain. Muntik na siyang makapagsalita nang matikman ng adobong manok. She expected an awful taste, but it was different.
It's even more delicious than what she used to eat at home. At least hindi pala siya mawawala dahil sa gutom. Kahit ang payat ng manok nila, napakasarap naman. How was your first day? Ani ang Tita Marisa, na halatang pilit tinatanggal ang tensyon sa pagkainan. Hindi siya umimik, lalo na nang maramdaman niyang sinulyapan siya ng binatang kaharap niya. Nag-init ang magkabilang pisngi nang maalala ang unang enkwentro nila. Come on, Tita. You know it was horrible. Ani ang nakatikwas ang kilay. And this food ay ewan ba? Pagsisinungaling niya. Luna! May warning sa tono ng boses ng tiyahin. Nagkibit balikat na lang siya, saka walang paalam na tumayo at tinungo ang salas para manood ng telebisyon. At least, may TV sila kahit super luma na. Nasa kalagitnaan siya ng panonood, nang bigla na lang humarang ang bulto ng katawan ng taong kinaiinisan niya. Gusto kitang makausap. Anito sa tonong ayaw na ayaw niya. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Anito nang hindi siya sumagot. Yes, umangat ang kilay niya. Talagang umiinit ang ulo niya rito. Walang salitang pinindot nito ang off button ng TV. Bastos? Aniya sa isip. May gusto lang akong linawin para maging maganda ang pananatili mo rito. Oh, don't bother. I can manage. Aniya saka pinindot ang remote na hawak at ini-on ulit ang TV. I don't think you understand. Anito at tinitigan siya. Muli siyang nakaramdam ng pamilyar na kaba na kanina lang niya naramdaman nang unang masilayan ng tila perpektong mukha nito. Muli itong lumapit sa TV at ini-off iyon. Tinanggal pa nito ang plug. She gave him a smug face. Hindi ka naririto para magbakasyon. Wala kang katulong. Walang magliligpit ng kalat mo. Walang maglalaban ng damit mo. Walang magsisilbi sa'yo. Tinanggap kita hindi bilang bisita, kundi bilang apo ni Doña Amanda. Kaya inaasahan kong tutulong ka sa mga gawain dito sa asyenda. Ilang beses siyang napakurap-kurap. Tama bang naririnig niya? You gotta be kidding me. Ani ang gustong matawa. Sino ba ang lalaki na ito at pinagsasabihan siya? Oo nga, tagapagmana ito ng lola niya. But it doesn't give him the right to tell her what she's supposed to do. Apo pa rin siya ni Doña Amanda. She ought to give her respect. Pamamahay ko ito. Hindi mo ako tagasunod. Lalong hindi mo tauhan si Tita Marisa. Dito, ang mga mas nakakatanda ang pinagsisilbihan, hindi pinagsisilbi. Kung gusto mong maging magkasundo tayo, matuto kang makisama. Matuto kang tumulong sa mga gawaing bahay. Naiintindihan mo ba ako? O i-Englishin pa kita? Nanlaki ang mata ni Luna sa narinig. Nobody in this world dare to talk to her like that. And if I don't? Nangahamong sagot niya. Halos maglabasan ng litid sa leeg niya. Talagang galit na siya. Then leave. Kalmadong sagot ni Marcos, na ikinailing pa ng ulo para imuestra ang pintuan. Hindi ko kailangan ng pasaway dito. Hindi na napigilan ni Luna ang kamay. Humulag po sa iyon at isang matunog na sampalang dumapo sa mukha ng kaharap. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya. You have no right to talk to me like that! Ani ang nanginginig pa na tinuro ito. Tila nabigla ito sa ginawa niya. Napaatras siya ng dumilim ang mukha nito at napahawak sa namumulang pisngi. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Luna. Nasa loob ka ng pamamahay ko. May karapatan akong sabihin ang gusto kong sabihin. Kung hindi mo gusto ang sinasabi ko, maluwag ang pinto. Maaari kang umalis kahit anong oras mong gustuhin. Mariing sabi nito, tinalikuran siya. I'm Doña Amanda's grandchild. That means this is my house too. I can stay here whenever I want. I can do whatever things I want. You have absolutely no right to talk to me like that. And you have no right to call me by my first name dahil hindi tayo close. Talaga? Anitong natigas sa paghakbang at muli siyang hinarap. Mas lalong dumilim ang mukha nito, kaya ganoon na lang ang kaba sa puso niya. Nahigit niya ang hininga nang lumapit ito sa kanya at halos gadangkal na ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Gaano pa ka-close bago kita pwedeng tawaging Luna? Naman niya ang mainit nitong hininga sa mukha niya. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso niya. Itinulak niya ito ng malakas, pero hindi man lang ito natinag. Kung sinasabi mong iyo rin ang pamamahay na to, maging responsable ka. Matuto ka kung paano mamuhay kagaya ng mga tao rito. Hindi mo pag-aari ang oras ng mga tao rito, kahit pasabihing pamamahay mo rin ito. Kaya wala kang karapatan paghintayin kami, lalo na sa pagkainan.
Lahat ng mga tao rito, nagtsatsaga para mabuhay. Lahat ng nakahanda sa mesa, pinaghihirapan. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta itatapon lang dahil ayaw mo. Sa maikling salita na mas maiintindihan mo, grow up, Luna. Seryoso na wika pa ni Marcos. Namula ang buong mukha ni Luna sa galit. Umigkas ang kamay niya, pero maagap na nasalo iyon ng binata. Nanginginig na siya sa galit. Wala kang karapatang manakit ng tao dahil lang galit ka. Kung hindi mo kakayanin ang pamumuhay dito, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Anito saka siya binitawan. Biglang nag-init ang pisngi niya sa tinura nito. I hate you! Mabilis niya itong tinalikuran at tinakbo ang silid. Tita, we're leaving this place. And though she never wanted to, tears started falling down her cheeks. No, she won't cry. Pero sige pa rin ang pagbuhos ng luha sa sobrang galit at inis. She hates this place, and she hates that Marcos. Mas gugustuhin pa niyang mawala, kaysa manatili rito ng ilang minuto sa lugar na to. Nakatiim ang bagang ni Marcos, habang sinusundan niya ng tingin ang dalagang padabog na nagmarcha palayo. Sa buong buhay niya ngayon lang siya halos mawala ng pasensya, at ngayon lang siya nasampal. Kung hindi lang dahil sa huling habili ng Donyay, hindi niya gugustuhin manatili sila sa isang bubong. Napapailing siya nang maalala ang nakasulat sa testamento. Hindi niya maisip na ang dalagang iyon ang nakatakda niyang pakasalan. Who does he think he is? Gigil na sambit ni Luna habang naglalakad ng paroon parito sa loob ng kwarto. Calm down, Iha. I know he only means well. Malumanay na sabi ni Tita Marisa niya. Abala ito sa pag-aayos ng gamit sa cabinet. Halos maubos na ang boses niya sa kakasalita. Pero tila wala itong naririnig kaya napabunghalit siya ng iyak. Tita, please, let's go home. Mawawala ako sa lugar na to. Pagmamakaawa niya habang nakayakap rito. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa galit sa pinakabastos na binatang nakilala niya. Give it time, Iha. You and Marcos just started at the wrong foot. In time, you will both understand each other. And who knows, you can be best of friends. Never, Tita. I can never forgive him for what he just said to me. He told me to live. He was so mean and he was so rude and you slap his face. Dugtong ng tita niya na dismayado ang muka. He deserved it. He even deserved more. Ani ang biglang napatayo. Napabuntong hininga ito. I have always told you, Iha, hindi maganda sa babae ang nananakit. I'll be grateful to Marcos if he could tame you. Tita? He groaned in disbelief. I understand how you feel. No, you don't. Putol niya sa sasabihin ng tiyahin. You don't understand me. Nobody does. You may feel that way today, but I assure you, Luna, this is for your own good. She rolled her eyes. I doubt that. I can't even have fun. What good is there to do? I'm sure Marcos can show you. Ani ang tiyahin na ikinulukot lalo ng mukha niya. Come on, tita. I can't even stand hearing his name. Napabuntong hininga ang tiyahin. Come here. Anito. Lumapit siya at muling niyakap ito. This is your mom's home. This makes your home too. Aren't you curious how she lived? Natigilan siya sa sinabi ng tiyahin. There was that hollow in her heart that hurt when she arrived here. But she doesn't want to touch where it hurts her most. And miss her even more? Ani ang muntik nang pumiyok ang boses. It's part of it, but I will bring you closer to her. Humugot si Luna ng malalim na hininga, pero hindi siya sumagot. And Marcos is going to help you with that. Muling nalukot ang mukha niya. Why do you always bring up his name? Because he's gonna take care of you your entire vacation. What? Ani ang kunot ng noong napatingin sa tiyahin. Your dad called me. He needs me at the office. Anito sabay buntong hininga. I have to leave tomorrow morning. Ganoon na lang ang lakas ng iling ni Luna sa nalaman. You can't leave me here, tita. Protesta niya. If you leave, then I'll go with you. There's no way I'd stay here without you. Halos maglabasan ang litid sa leeg niya. There's a trouble in our hotel branch in Tagaytay, and I have to fix the problem personally. Kung ako lang masusunod, I'll take you with me. But you know your dad, Iha. And besides, this is the best place you could spend your vacation. It's better for you to stay here, Iha. May awa sa mga mata nito.
In time, you will understand. Tita, please. Ani ang nanginginig ang labi. I'll be good. I'll behave. I'll do whatever you want. Just don't leave me here. She felt so vulnerable and she could break. Ngayon lang niya namalayan na nag-iipake pala ito ng mga gamit. She was so frustrated that she didn't notice. Hinaplos nito ang pisngi niya. You will be fine here. Hindi mo kailangan ng kakampi. Dahil lahat ng tao dito ay mabait. You just need to get to know them. No one is against you, Luna. Everyone loves you. I have already talked to Marcos, and he gave me his word that he's going to take care of you. You have to show your dad that you can overcome the challenge he gave you. You know he's lying. He doesn't even want me here. Umiling siya. Can't you see how indifferent people here are? Tita, can't you see how I'm struggling to live here, and you're leaving me? Luna, please understand. Mas makakabuti sa'yo kung susundin mo. No! Sigaw niya. I could not understand you and Dad. And I will not follow your rules anymore. Aniya sa kapadabog na pumasok sa silid at inimpake lahat ng gamit. No, she won't live here without Tita Marisa. She can't survive this place without someone who understand her. Hindi siya matutulog buong magdamag. Hindi niya hahayaang maiwan siya sa lugar na to. She missed home so much. And she is going home even when she's not supposed to. Doesn't her dad even miss her? Paano nito nagawang ipagkatiwala siya sa isang tao na hindi niya lubos nakakilala? Muling pumatak ang luha ni Luna. She's not a crybaby. She's strong and tough. But right now, she's really hurting. Nobody wants her. Her dad doesn't want her. At ang lalaking yun, who owns her lola sa Shanda, clearly doesn't want her either. Is she that bad that people keep pushing her away? Pinahid niya ang luha. Mommy! Bigla'y wika niya. Saka niyakap niya ang sarili. Pigil ang paghikbi. Mag-aalas 2 nang makaramdam siya ng pangahapdi ng mata. No, she's not going to sleep. Naglakad-lakad siya sa silid. Nang mangalay ang paa niya ay naupo siya sa gilid ng kama. Tila hinihila siya ng antok. Namimigat na ang talukap ng mga mata niya. Iidlip lang ako, 20 minutes. Aniya sa sarili at inion ang alarm ng cellphone. Ipinikit niya ang mga mata at ilang sandali lang ay iginupo na siya ng antok. Napabalikwa si Luna ng bangon nang marinig niya ang ingay ng umaandar na sasakyan. Napatingin siya sa wristwatch. Alas 4 na ng madaling araw. Mabilis na kinuha niya ang bag at patakbong pumanaog sa hagdan. Pagbukas niya ng pinto ay siyang pag-usad ng sasakyan palabas ng gate. Tita! Malakas na sigaw niya habang hinahabol ang papalayong owner. Tita! Ani ang mas binilisan pa ang pagtakbo. Madilim pa ang paligid at hindi niya kita ang dinaraanan, pero pinilit niyang habulin ang sasakyan hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang gate ng hasyenda. Hinihingal siya pero sige pa rin siya sa pagtakbo. Nagpalingon-lingon siya at nagbabakas sakaling may dumaang sasakyan, pero wala, hanggang sa tuluyang bumigay ang paa niya sa pagod. Napatigil siya sa gitna ng daan at saka napabungalit ng iyak. Tita! Aniya sabay padyak at hikbi. Paano na siya ngayon? Napaupo siya sa gitna ng daan, hindi alintana ang lamig at hinayaang maubos ang luha niya. Napabuntong hininga si Marcos nang makaalis ang bus na sinasakyan ni Tita Marisa. Iniisip niya kung anong magiging buhay niya kasama ang pamangkin nito. Paano ba niya pakikisamahan ang masungit, maarte at mapanlait na po ni Doña Amanda? Hindi niya alam kung kakayanin ng pasensya niya ang ugali ng dalaga, subalit wala siyang mapagpipilian. Kailangan niya itong pakisamahan dahil nakasaad iyon sa testamento ng butihing matanda. Napailing siya. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang hindi magtatagal ng 1 linggo ang isang yun. Pinaandar niya ang owner-type jeep. Kailangan na niyang makabalik sa hacienda bago sumikat ang araw. Lilinisin pa niya ang kwadro ng mga kabayo at pakikiusapan si Mang Raul na asikasuhin ang mga pananim sa bukid. Hindi dapat mabawasan ng ani nila dahil maraming aayusin sa hacienda. Dapat pa niyang ipaayos ang kwadra para hindi magkasakit ang mga kabayo. Kailangan pa niyang paghandaan ang panganganak ni Bimbi. Nasa malalim siyang pag-iisip habang minamaneho ang daan pabalik sa mansyon. Nang bigla niyang makitang may taong nakaupo sa gitna ng daan. Anak nang! Sigaw niya sabay tapak sa preno. Ganoon na lang ang tindi ng kaba ng puso niya at
at mabilis na umibis ng sasakyan. Madilim pa ang paligid dahil papasikat pa ang araw. "Miss, okay ka lang? Nasaktan ka ba?" Ani ang kaagad dinaluhan nito at hinawakan ng siko nito. Ganoon na lang ang pagpiglas nito. "Don't you dare to touch me!" Nanlaki ang mga mata ni Marcos nang mapagtanto kung sino ang halos masagasaan. "Paano ka napunta rito? At bakit nasa gitna ka ng kalsada?" Ani ang tumaas ang boses. "Why did you let Tita leave without me?" Galit na sabi nito at pumiyok ang boses. Punong-puno ng galit at hinanakit ang tinig nito. "You don't want me here, right? Why didn't you wake me up?" Anito sabay suntok sa balikat niya. May kung anong humaplo sa puso niya nang makita ang luha ang mukha ng dalaga. Saglit ay hindi siya nakapagsalita. Umiwas siya kaagad ng tingin. Paano na ang pagsasama ng dalawa sa iisang bubong, gayong hindi sila magkasundo? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more uploads. Maraming salamat po.